Okay, shout out sa ating mga nanonood lagi sa ating video, sa ating mga vlog. Shout out po sa inyo, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kumusta po kayong lahat? At sa mga OFW na kapwa natin na naghanap buhay sa ibang lugar, sa ibang bansa. So baka sabihin nyo na sa aeroplano kung wala ako sa aeroplano. Yung background makikita nyo dito, yung ano yan, handle ng map at saka walis. Dito ako ngayon, nagpapahinga ako kasi naka-break time lang kami dito sa trabaho namin. Gusto ko lang mag-react dito, nakita kong video nitong itong si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na galit sa DPWH dahil zero budget ho yung bypass project daw niya. Ayaw bigyan ng ayaw bigyan siya ng DPWH ng budget tungkol ho dito sa kanyang project daw sa doon sa kanilang lugar sa Cagayan de Oro. Kaya galit ng Galaite dito kay Vince Dizon. Doon siguro sa hearing yon sa sa House of Representatives kasi ang kanyang dinirektang kinumpronta ay itong si Vince Dizon tungkol nga dito sa kanya daw na bypass project na hindi daw binigyan ng budget, zero budget daw ang nakalagay. So galit. Mapanoodin yung video na yan at grabe talagang galit niya. Parang nawalan siya ng respeto ba sa mga nandoon lang sa paligid. Basta ang kanyang sarili, ang kanyang gusto ay masunod. Para sa akin, ganitong klaseng mga congressman ay tumanda ka lang dyan, ilang taon ka na, dekada ka na dyan sa pagiging congressman mo, pero ganyan ang asal mo na gusto mo, kailangan gusto mo. Ganun ba talaga kayo mga congressman? Nako, unsa ka sa buhol, nga nakahapon magwala mo o wala ay ihatag ng mga project, naghana mo nga na ha. Ipasok ko yung video ni Rufus Rodriguez na galit talaga. Ganun yan. Wala kasi plano ha. Background ko lang to. People to explain this. The people of the Oro, that because of this flood control, we remove the bypass roads of the city. That is the problem. When I go back to them, what will happen? O diba? Galit na galit. Kapag tinanggal yan, ano mangyayari? Talagang ipipilit niya. Yung gusto talaga niyang magkaroon siya ng budget talaga. Galit na galit. Pag ganun siya eh. Parang kayo naman, di ba kayo ang magbibigay ng ng budget sa lugar na yan? Bakit? Tapos yung video, tingnan natin kung bakit siya dito sa kay Vince Dizon na galit na galit. Na sila yan masunod dapat yan kasi ang mga budget sila ang bibigay dyan eh. Sila mag-approve. Di ba? Tapos ngayon, sobrang galit nitong congressman na to. Tuloy natin ang video. This will be dead ends. The 5 years of work in this bypass roads will end this year. And when will it be removed? So I am appealing to the secretary. Can you restore this? This is already funded for 5 years. Zero for 2026. Relax. Huwag kang magsisisigaw-sigaw. Hysterical na eh. Relax ka lang. Mambabatas ka. Ikaw yung dapat mahinahon magsalita. Hindi yung idaan mo sa bruskuhan. Ay tumanda ka eh. Ay anong klase eh. Bastusan ba? Pag namagadto sa inyo, bastusan. Tanong ko lang ba? Ganyan ba talaga mga ugali ng mga congressman? Plastikan talaga, no? Kapag nag-eleksyon yan, pag nangangampanya, grabe. Ay, nako, pag ako yung pipiliin, ako yung buboto, at ano lang yung mga matatamis na mga sinasasabihin para lang sila ang ibuboto. Pero pagdating dito sa sa public na yan, kapag gusto nila talaga, wala siya ng pakialam dyan kung bastos yung dating nila. Budget, humihingi ka rin ng humihingi ka rin ng budget. Di mo ba nakikita ngayon ang problema nga nito sa flood control? Damay kayo. Kasi kayo mga congressman kasi, ang mga bugok, mga ugok, mga tunto, mga siraulo. Kayo kasi, ang nagpasimuno nito. Tapos ngayon, ang balik na naman mga Duterte daw. Sabi ni Dilema, dapat daw imbestigahan din yung maanomalyang mga project ng dating Pangulong Duterte. Noon, wala man tayo nakarinig ng ganitong problema.
Ito si ano nga, Rufus Rodriguez nga ngayon, apektado nga yung bypass project niya. Hindi nga bibigyan nito kasi ano lang, relax lang. Sa Espanyol pa, tranquilo. Sabi, ibig sabihin, relax. Mag-usap kayo na maayos, huwag idaan nyo sa bruskuhan ba. Kasi, ang pakitingnan congressman ka pa naman, tapos ganyan ka umasta. Ay, ang pangit kaya tingnan. Tapos, nagagalit kayo pag hindi kayo bibigyan ng magandang budget. Pag magandang budget, wala kayong ano dyan. Ay, wala, hindi dumaan sa amin yan. Ang dami-dami mga palusot, di ba? Ito, kasi zero budget ka, ayan, nagwawala. Dugtungan natin yung video na nga yan. Tingnan natin yung reaction niya. How can you have done? Mr. Chairman, I double-checking po ngayon with our planning office. Mukha po nangyari dito na kasama po siya dun sa paglilinis dahil it was looked at as multiple packages. But we will Of course, it will be multiple packages because it's a bloody long cost. It is about 26 kilometers cost. The finish only, the first phase is finished in irrigate season. Ito kasi, hindi siya ito finish. Pero siyempre yung mayroon, dito, wala. Kita mo yung ginawa niya. Kulang na lang ipapako siya sa cross sa galit niya. Galit na galit, no? Pinakiusapan nga siya ni Vince Dizon Double check ko lang muna to sa aming mga sa technical, siguro technical department nila kasi baka napasama nga daw. Ba't nga galit na galit? Mag-usap kayo na maayos nga. Sinabi ko nga pag-usapan nyo yan. Yung si Vince Dizon sa palay ko, hindi naman yan siguro kapag kinakausap mo yan ng masinsinan yan o matinok ang makipag-usap sa kanya, hindi naman siguro yan hindi naman siguro yan ganun na magsisigaw hindi naman yan ganun hindi naman yan siguro bastos na tao. Yan sa palagay ko lang, mukhang mabait si Vince Dizon. Kasi pag nagsalita lang siya, medyo yung dila niya mukhang pakinggan natin, mukhang Pilipit ba? Tagalog. Kasi ganyan siguro mga pure Tagalog, ganyan. Kagaya na ko nga, Bisaya ko nga magtagalog ko nga perting gahiawa, tapos Vince Dizon nga Tagalog, tapos magsalita niya. Bantayan niyo yan, yung niya. Pero pag ako nagtagalog kasi, kahit pa anong pronounce ko dyan sa pagtatagalog, halata pa rin akong Bisaya. Bisaya, taga-Bohol, good. Magbuot man mo. Dito lang talaga. Rufus Rodriguez, huwag magalit, huwag mong gawin ng ganyan, idipa-dipa ka pa. Ang pangitingnan Hindi yan nabalita hindi yan nabalita. In-upload lang yan dito sa GMA News Online yung reporter nila. Kaya napanood yan. Galit na galit siya. Talagang hindi nagpapaawat sa kanyang galit. Mr. Chairman, I just now the planning office. So we will find a way to restore this and work with the Committee on Operations to restore some that the value share of those who were titingnan, baka pwedeng i-restore ang nakaprogram na yon kung ano ba talaga ang magiging solusyon doon sa sa kanyang sa galit na galit niya kay DPWH Secretary Vince Dizon. Yun ang gusto niya na sige, titingnan natin to kung ma-restore. So hindi naman pala hindi naman pala talaga mahirap kausap ito si Vince Dizon. Ito lang talaga ang gusto kong malaman talaga sa mga congressman. Okay. Kayo ba talaga mga congressman, ano ba talagang ginagawa talaga? Gusto ko talaga malaman itong mga congressman kung ano ba talagang ginagawa nila sa House of Representatives. Tagagawa ng batas o patupad ng mga ganyan mga project. Ano ba talaga? Kasi kung gano'n man lang na nagpipili pala tayo ng congressman, ngayon ko lang din na ano ba talagang pinakapapil ng mga congressman at mga senador? Tagagawa ng batas o tagagawa ng mga project? Kasi kung tagagawa kayo ng project, bakit ilalagay nyo sa inyong mga mambabatas? Kung mambabatas kayo, dapat doon kayo mag-focus dito sa paggawa ng mga batas, pag-amyenda ng mga batas, pagpanday ng mga batas na dapat talagang ipatupad na. Pero pag ganito, yan ay kagalit mo dahil zero budget ka sa iyong bypass na project na ginagawa dyan sa lugar mo, sa distrito mo. Tapos nakikita ka sa national TV, nakikita ka sa mga tao, tapos mga
pangit tingnan eh. Sa tanto yung depensa dito sa speaker nyo dati, ayun na yung nagka-problema pala kayo ngayon. Ayun na yung watak-watak kayo, laglagan kayo, sumbatan kayo, kampi-kampihan kayo. Ayan yung nangyari talaga sa House of Representatives ngayon. Kasi dapat pala talaga, kung ako magiging congressman, o sige, tanggalin natin itong mga ganitong kalakaran na mag-ano tayo ng mga budget. Kasi doon talaga ang nakikita ko sa mga kagaya sa inyong mga congressman, doon talaga ko nakikita na doon kayo nagkukurap. Milyon ang inyong ginastos panahon sa eleksyon, pero pag nanalo na kayo, bilyon na ang inyong kukunin. Siyempre, di naman kayo pwede na tutubo lang kayo ng ilang porsyento. Kailangan talaga ang porsyentong talaga kayo. Yun talaga ang dapat nyong kunin talaga na pangbawi doon sa ginastos nyo. Imagine mo yun, pag binili nyo mga boto sa mga tao, magkano ang kada isa, o di naman kada isa, magkano lang sa nabili nyo mga boto, ilagay na natin kung ilang libo ang nabili nyo, tapos magkano ang kada isa niya sa nakuha nyong mga buboto sa inyo, para sa vote buying ba, ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ang inyong lugar na may ganyan, kayo pa ang proud na, sige, gawa ko to. Wala bang, para sa akin walang amor pala ang inyong ginagawa dyan sa House of Representatives. Paano lang ba? Pasikat lang kayo na nagiging congressman kasi gagawa kayo ng mga project. Paano kayo? Talagang mayroon yan kayong mga kickback. Then, imposible na walang kickback. Galit na galit ka nga dito, dito sa Rufus Rodriguez sa iyong magiging project mo na wala ka as zero as in. Kaya nga sinadya ngayon yan na gawing zero ang flood control project kasi sa kasagsagan ngayon sa investigasyon na ang grabe talaga ang corruption, corrupt dito, corrupt doon. Tapos ngayon, gusto mo talaga ikarga yung sayo. Hindi, sa bagay, bypass daw, hindi naman sinasabi nila na flood control. Pero kahit na, ilaylo mo na yan. Tapos, galit na galit ka. Ang tindi pala talaga ng mukha nitong matanda na to, no? Bastos. Batots ka, batots. Mga kayo, mga hayop talaga itong mga congressman talaga ngayon, ha? Ang kapal ng mga pagmumukha nyo. Sobrang kapal.